mula sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Narito na ang programang mag-uugnay sa iyo tungo sa wastong kamalayan sa batas, praktikal na talakayan ng mga alituntunin at balitaktakang may kaugnayan sa mga patakaran ng bayan. Kinilala sa Golden Dove Awards bilang Best Documentary Program. Ito ang Tabas ng Batas! Isang magandang umaga po ng Sabado sa ating lahat, sa inyong lahat na aming mga kaagapay at lalong-lalo na po ang ating mga taga-subaybay sa buong mundo. Ano po? At siyempre po sa lahat ng nakikinig naman na nanonood, nakasubaybay, ating mga kaagapay sa anumang bahagi ng Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Ano po? At siyempre pag binibigas po natin yan, lalong napapalapit sa ating puso't damdamin ang ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Kasi naman po 7,641 na mga isla po tayo, ano? 17 regions, 81 provinces, 1,489 na mga municipalities, 145 na mga syudad, at 42,045 na mga barangays na kung saan po, siyempre, nakakalat ang ating mga taga-subaybay at mga nakaabang, pero siyempre po, bigyan natin ng pansin yung 67.5 milyon ng mga botante po, ano? Malapit na po ang halalan. Ilang araw na lamang po, kailangan po isasangguni po natin sa panalangin sa ating Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat at ang tagubilin po ng tabas ng batas. Siyempre po, iwaksi ang kasinungalingan, yung mga pambobola, yung mga binabago ang kasaysayan, binabago po ang katotohanan. Paligiran mo man ang katotohanan ng palamuti ng kasinungalingan, lilitaw at lulutang pa rin po ang katotohanan. O yan po ha, bumoto po kayo. Vote wisely and prayerfully. Ano po? Para hinaaga sa inyo na aming mga nakikinig dyan sa Bicol Region sa pamagitan ng CARE 104.3, The Way FM, at dyan din sa Zamboanga City na nakikinig via 1116 DXAS Radio Komunidad Buenos Dias at maging sa 1197 DXFE Davao. Happy listening po sa inyong lahat dyan. Napapakinggan din tayo sa 1062 DXKI, Your Friendly Voice sa Coronadal City. Kaya naman binabati natin ang lahat na nakikinig sa City of Coronadal at sa South Cotabato. At sa inyo rin na narito naman sa Metro Manila at walang sawang nakatutok tuwing Sabado, magandang umaga rin po ng Sabado sa inyong lahat dyan. Ito ang programang Tabas ng Batas dito sa paborito mong himpilan 702 DZAS FEBC Radio TV. Kami po ay miyembro ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Napapakinggan din sa febc.ph at napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. At siyempre po meron tayong simulcast sa ating partner television channel 105 GCTV. At ngayon po araw, kasama niyo po muli siyempre itong kaagapay po ninyo, Pastor ni Kuya Kaloy Cao Jr. At mamaya po, makakasama natin ang ating kaagapay na abogado, Attorney Roel Cao Garcia, para sa ating talakayan mamaya. At kaagapay po natin sasagot sa mga katanungan legal upang lakipan ng tabas ng batas. At sa punto po ito, nais naman nating pasalamatan ang ating mga kaagapay na patuloy nating nakaka-partner sa mga ministries ng FEBC. Sa tulong po ng Panginoon at ang inyong suporta, mahigit 7 dekada na po ang ating pagbabahagi ng mga tamang balita at siyempre po ang mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. At sa mga nais naman pong maging kabahagi ng ministeryo, maaari po kayong mag-message sa FB page ng 702 DZAS FEBC Radio TV para sa babang detalye. Maraming salamat po sa inyong lahat na aming mga kaagapay. Abay, magro-roll call po tayo. Nababatiin po muna natin ang ating mga masusugid na taga-subaybay. Nanette Espinola Marasigan, Ofelia Loria Fatalio, C. Rubian Estelita, Marilu Mendiola Sagun, Blessy Ocampo, Nelia Sarmiento,
Jenny Cantiga, Tobias Mercado Luz de Minda, Avi Guanzon, Leonora Ibabaw Aquino. At bago po muna ang lahat ng mga dapat ninyong abangan sa ating programa, siyempre po naman, narito muna ang pagkaing pangkaisipan. Ang ating pong pagkaing pangkaisipan ay hango mula sa magandang balita Biblia. Sulat sa mga taga-Kolosas, chapter 3, verse 23. Ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa mga tao. Ay napakaganda pong tagubili niyan, ano? Habang naglilingkod pala tayo sa mga tao na nangangailangan ng tulong, ang talagang pinaglilingkuran natin ay ang Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya naman po ay inaanyahan namin kayo na makibahagi sa ating usapan na ngayong umaga. Magpadala lamang po kayo ng katanungan, komentaryo o mensahe sa ating Facebook page sa Tabas ng Batas FEBC. At sa pagbalik po ng Tabas ng Batas, diretso na po tayo sa ating segment na Punto por Punto. Tabas ng Batas! Ang COVID-19 virus ay airborne o kumakalat sa hangin. Hindi lang ito nasa talsik ng laway o sipon na mabilis bumagsak. Kasama din ito sa hininga na tulad ng usok, lumulutang sa hangin, naiipon pagtagal at lumalayo. Ano bang ibig sabihin nito sa mga paraan ng pag-iwas? Di pareho din ng pag-iwas sa usok. Sa bahay, pag naipon ang usok, magbukas ng bintana o pintuan at pagalawin ang hangin palabas. Sa loob naman ng sasakyan, buksan din ang mga bintana para dumaloy ang hangin. Sa trabaho, ganun din. Laging buksan ang mga bintana at pintuan at pagalawin ang hangin palabas. Higit sa lahat, kung may gagawin tayo at kaya naman, piliin ang hindi kulob na lugar. Kung tulong-tulong tayo sa pag-iwas, kaya nating talunin ang COVID-19. Isang munting paalala mula sa inyong healthcare workers. Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Paksang legal na siniksik sa mga kaalamang praktikal sa isang makabuluhang talakayan sa Punto por Punto. Nagbabalik po ang inyong programang Tabas ng Batas at siyempre po ito pa rin ang inyong attorney Carlos Kuya Kaloy Cao Jr. At kasama po natin ating kaagapay na abogado, Attorney Roel Cao Garcia. Kumati ka na, Attorney Roel. Magandang umaga po sa inyo. Ako'y natutuwa. Nabigyan na naman ako ng pagkataon. Kinararangal ko po makapaglingkod sa inyo sa pamamagitan ng ating programang Tabas ng Batas. Binabati ko, laging binabati ni Pastor ni Sige. Primo Jun Mendoza, kanyang kapatid, si Ate Lori, sa kanyang anak, si Chester Hernandez. Magandang umaga sa inyo at nawa ay pagpalain kayo ng Panginoon Diyos. Yan. Naunahan ako, Attorney Jun Mendoza. Ano naman, nag-uunahan kami magtiyo para mabatiin ka. Attorney Jun Mendoza po ng Batangas City. Ano po? Tayo po ay inagapayanan ni Ma'am Arcely Ferrer, ang ating ProdTex, na sila JV Tabua, Benjo Morano, Reggie Villena, Nathaniel Peralta, at ang ating RTV team na sina Ma'am Eileen Valdez, Abby Glindo, Chris Rosete, Wenmark Balatukan, at Jong Perez. Tayo po kayo nasa segment na Punto por Punto at ngayong umaga, ang ating tatalakayin ay ito po karaniwang nangyayari din ito, lalo sa kapanahonang ito. No? Sige po, at talakayin po. Magkaagapay namin, ibibigay sa inyo mga paliwanag. Ano po? Article 364
of the Revised Penal Code. At ito po ay yung lengguwahe ngayong makabagong lengguwahe. Batas kontra Marites. Yung mga senior citizen na kamukha ni Pastor ni Kuya Kulaykam, hindi masyadong hayang Marites na pati yung Marites, papaliwanag po ni Attorney Ruel bukod sa Article 364 of the Revised Penal Code of the Philippines. Sige, Attorney Ruel. Ano nga ba yung Marites na yan? Isa dito lang din naintindihan yung Marites. Pinapaliwanag ko doon kay Badet. No? Binabati ko si Badet. Yung taga Batangas City. No? Sabi ko, ano ba yung Marites na yan? Ayan po, Mare, ano ba ang latest? Madalit sabi, ano ba ang bago? Ano ba ang chismis? Walang iniwan po ito sa chismisan. Walang iniwan ito sa pagkakalat ng fake news. Pareho rin ito. Pagkat ang fake news, ang chismis, ay hindi mo nalalaman kung kailan nang galing. Okay? Ang sabi ng batas dyan ay to intriguing against honor, sabi ng batas, which is the principal purpose of to blemish the honor and reputation of the person. Diba? May narinig ka lang, hindi mo naman sigurado. Ikinalat mo. Ayun, intriguing against person yun. No, akala mo, simple lang, aresto menor, hanggang 30 araw na pagkakulong, 20,000 penalty. Ang itong mabigat dito, no? Itong pag nakundi ka dito, ito'y crime involving moral turpitude. No? Babasahin ko po ang paboritong paliwanag ng Korte Suprema. Lagi nilang kino-quote yung paliwanag sa Black's Law Dictionary. No? Okay. Diba? Not every criminal act, however, involves moral turpitude. Hindi naman lahat ng criminal act involves moral turpitude. Pero ito, akala mo simple lang, merong ganun, kakibat na moral turpitude. Ano ba kahalagahan nun? Alam niyo po, ngayon, eleksyon. No? Isa po sa mga pati-disqualify kayo para tumakbo sa isang halalan kapag kayo na-convict ditong chismis nito, crime law against Marites, ay hindi kayo makakatakbo kung kayo'y mako-convict dito. No? Sabi ng moral turpitude, an act of baseness, vileness, or depravity, the private duties which a man owes his fellow man or to society in general, contrary to the accepted and customary rule of right and duty between man and woman, or conduct contrary to justice, honesty, modesty, or good morals. No? Napakagandang paliwanag to ni Black sa kanyang Black's Law. Ibig sabihin, kapag wala kang galang sa kapwa mo, ang purpose mo ay manirampuri lamang, kaya ito inilagyan ng kaakibat na moral turpitude. No? Mabigat ito, although maliit lang, simple lang yung parusa, sabi nga, akala ay ganun na lamang, pero ang bigat. Kung ikaw ay merong katatayuan sa iyong komunidad, maaari kang tumakbo bilang konsehal, bilang mayor, bilang congressman, nadali ka nitong moral turpitude. Bilang pangalawang Pangulo o Pangulo ng Republika ng Pilipinas, ano? Makaka-apekto yan. Senador, kongresista, LGU official. Nung maliit ako, sabi, lahat daw ng Pilipino, ng batang Pilipino, pangarap maging Pangulo. Kaya mag-iingat kayo. Makonvict kayo nito hanggat hindi kayo nabibigyan ng pardon. Ay victim kayo ng moral turpitude. Masama ito. Hindi kayo pwedeng maging public officer, public servant. Yan. Ibig lang sabihin, Attorney Ruel, yung iba kasi ay ang tingin dito yung yung akala simpleng simpleng criminal offense, Marami nga hindi nakakaalam na ito krimen krimen na talagang may parusa. Kaya nga, ang tawag po sa libro na to, compilation, codification po ito, ng mga batas laban sa mga krimen dito po sa ating Republika ng Pilipinas. Ang tawag po, Revised Penal Code. Ibig sabihin po, penal, yun po yung mga penalty. May penalty po
na kaukulan para sa bawat krimen, maliit mang krimen, simpleng krimen, o seryosong krimen. Ano? Nakala kasi yung pagchichismis ay ganun-ganun lang. May oras po na makakasuhan kayo. Ay kasi po ang tawag nila intriguing against the honor of another person. May mabigat po yan. Ibig sabihin lang, Atty. Ruel, sa lipunan po na ginagalawan natin, kinakailangan po may umiiral na number one, binagit na po kanina ni Atty. Ruel, i-emphasize ko lamang po, dapat may umiiral na justice, may umiiral na honesty, merong modesty and good morals. Kapag yan po umiral sa ating lahat, 110 million Filipinos ang ating population, abay magiging tahimik at may katarungan, may kapanatagan at maaaring magkaroon ng kaunlaran sa ating bansa, sa ating lipunan. Yes, Atty. Ruel. Sige, baka meron pa pang idadagdag. Para kasing nagiging hindi nabibigyan ng tamang kaukulan na seriousness. Lalo na ngayon, nasabi Marites, o akala ay pabiro lang lahat. Hindi natin alam na nakasama ito sa Kodigo Penal. No? Babasahin niyo yung Revised Penal Code, lalo na yung Book 2. Noon na doon yung parusa bago i-define yung act. Yung kasalanan. Yung kasalanan. Sasabihin mo na yung parusa No? The fact na kasama yun sa listahan, ay dapat bigyan natin ng kaukulang paggalang na hindi naman tama. At inuna pa, sabi mo nga, Atty. Inuna pa yung parusa. Ibig sabihin, ito, seryoso pa rin ito. Yes, so... Ayan. Okay, sige. Iwanan muna natin yung topic na yan, Atty. Ruel. Mamaya po sa ating pagbabalik, abangan naman ang Akala at Panukala segment ng Tabas ng Batas. Tutok lamang po kayo, mga kaagapay. Tabas ng Batas! Ang pagboto ay di biro, hindi kaning isusubo, iluluwa pag napasok. Ang pagboto ay karapatan, kaya dapat alagaan, pag-isipan ng hinirang kung tunay na lingkod bayan. Piliin mo ang programang naghahandog ng pag-asa at suriin baka bolat mga lumang salamangka. Ang pagboto ay di biro, ang pagboto ay tungkulin, lahukan mo, dapat tupdin. Ang mamali ay salarin, kaya dapat pagbutihin. Ang pagboto ay sagrado sa malayang Pilipino. Huwag ibenta, walang presyo, ang kaluluwa at bayan mo. Ang pagboto ay di biro ni Rio Alma. Sumasay papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC. Himpilang 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Pagbibigay linaw sa mga palapalagay, ugnay sa mga panukalang batas. Akala at Panukala. Nagbabalik po ang Tabas ng Batas at kaagapay niyo pa rin ang pastor ni Kuya Kaloy Cao at ang ating pong kaagapay na abogado, Attorney Roel Cao Garcia. At tayo po ngayon narito sa ating segment na Akala at Panukala, kung saan po ay bibigyang linaw natin ang mga palapalagay na kaakibat ng mga panukalang batas. At ating pong tatalakayin, dapat lang, ngayong umaga, ito pong na-veto po ito. Ibig sabihin ng veto, hindi inaprubahan, hindi kinatigaan ng ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ito pong SIM Card Registration Act. Kasi po ang batas, pagka pinasa po yan at mayroong enrolled bill, dinala from Congress to the President of the Republic of the Philippines, pag pinirmahan po niya yan, batas na yan. Kapag pag ayaw niya, hindi niya kinitigan, dinisapprove niya, hindi po magiging batas yan. Pero pwedeng i-override ng Senado, mamaya po papaliwanag na Atty. Ruel. O kaya naman, kapag inupuan niya, 30 araw po yan mula sa araw na pinadala sa Malacanang, kapag hindi po niya inaprubahan at hindi rin inaprubahan, wala siyang ginawa, inupuan,
sa saligang batas po natin, Constitution, automatically magiging batas po yan. Pero ito po dinisapprove po ito. Finito. Ayan, pag-usapan po natin ang dahilan kung bakit at ano ang mga consequences. Sige, Atty. Ruel. Tama yung pinapaliwanag ni Pastor ni. Kung ito ay pinabayaan lang to lapse into law, ay magiging batas pa rin. Subalit ito ay hindi naman tungkol sa kaperahan. So pag binito mo ito ay buo. No? Hindi naman to budget na pwede kang magbito ng mga line, mga item. So ito, natatandaan ko, Kuya Kaloy, pinag-usapan na natin ito nung mga previous episodes natin Naalala ko kasi kung may background ka sa lawmaking process dahil naging staff ka ng Office of the Deputy Secretary for Legislation, parang na-anticipate mo ito no? Yung dynamics na ito. At ito nga ang kinahantungan na veto. Bakit? Rol, paliwanag mo nga sa mga taga-subaybay natin. Of course, ang official na paliwanag ng Malacanang ay dahil kinakatigan ng ating Pangulo yung tungkol sa privacy, tungkol sa civil liberties. Ngunit nung nag-uusap tayo before, natatandaan ko, sabi ko baka magka-problema ito kasi parang bakit merong napahalo tungkol sa social media. Ang proposed law na ito ay SIM Card Registration Act. No? Simple lang magre-register ka ng SIM card para makakomply ka dun sa batas. Ngunit pinapasama na tungkol naman sa registration ng social media accounts. Ano? Ngayon, miski yung even the principal author of the proposed law na si Senator Gatchalian, sinasabi niya na kasi merong last minute insertion no? Na hindi in line with the essence of the bill. Sa paggagawa ng rules, meron tayo tinatawag na completeness and sufficient standards, di ba? Parang sinasabi dito ni Gatchalian, ito mismo batas, merong hindi germane. Kaya para na-anticipate natin dati, bakit kaya siningit yung tungkol sa social media ay baka magka-problema. So although hindi yun ang official reason, ay pinananggapan ni Senator Gatchalian na sabi niya, unfortunately, the last minute insertion of Senator Frank ay nagkameron ng social media provision is totally not in line with the essence of the bill. So, yun po naging problema doon. Palagay ko. Robert, pakipaliwanag mo nga yung bang bawat batas, bill na nagiging batas, na meron lamang isang subject, meron lamang yung nakita mo na kagad sa title yan, at yung nabanggit mo kanina, that the contents of the bill, the contents of the law must be all germane to the subject or to the title of the law. Paliwanag mo nga sa ating mga taga-subaybayan. Okay. Sabihin po nung germane, ibig sabihin is nakalinya. Yes. In consonance with kaakibat. Sa Tagalog kaakibat, Gustong ipatupad na polisiya, hindi hiwalay. Kasi mahirapan yung magpapasunod ng batas kung okay. Pasusunod iba-iba. Kasi isang topic, isang subject, isang batas. Para mas madaling mapakintal sa tao, 'di ba? Pinag-uusapan natin ang policy making is to shaping the behavior of the citizenry. Okay? Shaping the behavior. Gusto natin pagka tayo bibili ng SIM, iparerehistro natin. Hindi naman sinasabi na huwag kang gumawa ng batas na tungkol sa social media Pwede naman Kaya lang, ang batas na ito is about registration ng SIM card. Ay biglang nahaluan ng social media. Ano ba mga social media? Yung FB siguro, Twitter, Viber, Messenger.
ay although gumagamit lahat ng SIM yun. Pero iba yung purpose ng pagpaparegister ng SIM. No? It is not germane, I think, to the SIM card registration bill. Of course, with due respect to our idol, Senator Frank Drilon, ay meron siyang kanyang paniwala dito. No? Kataon lang, hindi sila nagkatugmaan ng siguro. Although iba naman yung reason ng presidente. Di ba? Sabi ng it may give rise to a situation of dangerous state intrusion and surveillance threatening many constitutionally protected rights. Yun ang official explanation ng Malacanang sa veto. Ano? Yes. Okay, at yun namang nabanggit mo, yun nga, baka medyo it is not germane, no? To the main subject, to the main purpose of the law. So, well, abangan natin ang susunod na kabanata rito, Atty. Noel, no? Ang plano yata, nagbigay ng statement si Senate President Tito Soto. Ang sabi niya, i-override daw. Tingnan natin kung anong mangyayari. Pag-override, two-thirds. Two-thirds vote, ano? Gusto nilang i-override pero yung proponent paano niya sasabihin ngayon ito, no? Medyo mabigat. Hindi naman sila pwede mag-amenda dito. Yes, ang override niyan, override sa Senado, two-thirds vote, override din sa House of Representatives, ano? Two-thirds vote din. Kaya, well, it's a tall order. Well, abangan natin ang mga susunod na kabanata sa akala at panukala na yan. Ano? Para may mapag-usapan tayo, ano ba yung override? Yes. Sige po, mga taga-subaybay, sa ating pagbabalik, abangan naman po ninyo payo de asunto na talagang ang inyong pinakakaabangan. Ano? Tutok lamang po dito sa Tabas ng Batas. Tabas ng Batas! Sa nakalipas na 2 taong walang pagkikita, naharap tayo sa iba't ibang mga hamon at sitwasyon. Ngunit ito rin ang panahong pinanghawakan natin na, Panginoon, Ikaw ay Diyos, at sa iyo nag-uumapaw ang pag-asa. Sa muling pagbubukas ng mundo, sana makasama namin kayo. Sama-sama tayong magpuri at magpasalamat sa Panginoon ngayong darating na Hunyo sa pagdiriwang ng ika-74 na taong anibersaryo ng FEBC Philippines. Abangan ang mga detalye. Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services. Mga kasong bibigyang pansin at mga katanungang sasagutin, yan ang tututukan at gagabayan ng Payo de Asunto. Atin po ngayong bibigyan ng mas mahabang oras ngayong Sabado ang ating segment na Payo de Asunto, kung saan po ay bibigyan kasagutan namin ang inyong mga katanungang legal. Pero ito po, lagi po namin binibigyan ng paunawa. Ano po? Siyempre po, interesado kayo na marinig ang katugunan sa mga dulog po ninyo. Pero siyempre po, sang-ayon po sa tabas ng batas at sa aming kaalaman, at sa aming pagkaunawa at sa karanasan, yan po nilalakip namin. Kaya lang, maganda po kung ang inaasahan ninyo na katugunan ay ayon sa inyong panlasa at yung inaasahan nyo gusto nyo marinig. Kaya lang may mga pagkakataon po yung kasagutan po ay maaaring iba o taliwas sa inyong inaasahan. Patatawarin nyo po kami pagkaganyan. Sige po, at simulan na po natin ang pagtugon sa mga dulog ng ating mga kaagapay. Ito na, Atty. Noel. Hello po. Nag-loan po ako sa online lending at hindi ko po agad siya nabayaran. Tumubo po ng tumubo at ngayon po ang nahiram ko po na 2,000 pesos ay 4,600 pesos na kasi may tubo na nga po. Pero nag-message sila sa akin at sinasabing I'll be receiving a subpoena from their in-house
legal counsel or attorney regarding my filed cases or the cases filed against me, siguro sinasabi niya rito, such as Article 315 on swindling and Article 318 on deceit. Ano? Sa ilalim po ng estafa ito. No? Ano po ang dapat gawin? Sige, Atty. Ruel. Sagutin nyo lang po yung demand letter kaya ito o subpina na. Nung makipag-alam po kayo dun sa ano kasi hindi naman masyadong malaki yung pagkakautang nyo 4,600 So, ito naman po siguro makipag-usap lamang kayo tapos sabihin niyo na spread out na lang, spread yung utang. Pababain na lang yung utang para mas maliit ninyong babayaran. Tapos, makipag-usap kayo na ihinto na yung kaso sa inyo kung meron kang ipinail na kaso sa inyo. No? Matigious pa po yun kung dadaanin pa kayo sa korte. Ang gusto lamang naman nila ay magbayad kayo. Magbayad na po kayo, mag-offer kayo ng payment kahit na hindi buo. Mangako kayo, meron kayo ng compromise agreement para dito. Opo, at saka may dagdag ko lang po, ang utang po kasi, talagang binabayaran po yan. Ano? Kaya lang siyempre kung masyado naman patong-patong at compounded yung interest, doon po papasok yung pakikipag-usap niya, makipag-negotiate po kayo. Ano? Huwag kayo matakot. Ang tingin ko to, ang kutob po rito, Atty. Ruel, ay galing naman sa abogado nung lending company. Kaya palagay ko, hindi pa naman ito akala nila kasi kung minsan pagka may nakalagay, Atty. Ruel, doon sa title nung demand letter, nakalagay, demand letter. Kinakabahan yung mga kaagapay natin, akala nila kaso na yon. Hindi po. Nagde-demand lang po yung sabihin, dinidemand nila na tugunin nyo, ipananagutan po ninyo. Hindi pa po yung demanda sa husgado. Ayan. Okay, sumunod po, merong nabili na lupa ang kapatid ko at may umaangkin po nito. May court order po sila na kinatigan sila ng korte. Pero valid din po ang titulo ng kapatid ko. Napag-alaman ko po na yung dating kasama ng may-ari ng lupa na binilhan ng kapatid ko ay may anak na ibinenta daw ang lupa sa umaangkin ngayon. Ano po ang pwedeng gawin ng kapatid ko para mabawi ang lupa? Okay, sige, Atty. Ruel. Siguro ang kasong ito ay double sale, ano? Pwede nating masabi na involving double sale. Ngayon, pagka may double sale, ang ginagawa ng para ibig sabihin kung mabawi ang lupa, hindi sila in possession. Kasi sa double sale, ang kung sino yung unang nagpa-inscribe or sino unang nagpa-rehistro, no? Yun yung kakatigan ng batas. Kung wala namang inscription, sabi sa batas, ay kung sino yung nasa poder in possession, ay ang kakatigan ng batas. So kung ano po ang dapat gawin, magpa-file kayo ng complaint dito for the nullity of the sale, yung bentahan ng lupa, tsaka yung pagkakameron. Kasi sinabi dito, meron silang titulo court, diba? Court order na sila ang kinatigan ng korte. Wala pala sinabing titulo, sabi meron din silang titulo yung kapatid niya, kaya lang natalo sila doon sa usapin sa korte. So, alamin niyo po muna kung anong estado ng kaso. Ang usually po kasi magfa-file kayo ng complaint for the declaration ng nullity ng mga dokumento at papatunayan ninyo na kayo ang unang may titulo or kayo ang unang in possession. Yan. Kayo ang in possession ng property para ma-consolidate sa inyo yung inyong ari-arian. Yan. Meron din pong mga ilang pagkakataon na bagamat mahirap pong gawin ito, mahirap po ito. Pwede pong mag-file ng kaso na annulment of judgment. Halimbawa po yung judgment ay ginawa ng MTC, pwede mo pong questionin yan sa level na po ng RTC. O kaya kung RTC naman,
sa level naman ng Court of Appeals, ano? Pero ano po, ito, payo na namin sa inyo to, kumbagay parang warning na rin, ano? Na mahirap pong papakinggan tayo dyan. Malibang kung meron pong maliwanag na fraud, ano po, extrinsic fraud, yung bang talagang halata na may dahilan, may ground para po ma-annul yung judgment ng lower court na dadalhin mo po, i-appeal mo doon sa mas nakakataas na husgado. Medyo po, maski na po sa rules of court, may pagka, ano po yan, may pagkasuntok sa buwan, nga sa Tagalog, ano? Pero, nandiyan po nandiyan po sa rules of court, pwede nyo pong, nabanggit na po kanina, Atty. Noel, ano? Kumbaga, dinudugtungan ko lamang po ito. Pero pong ganong klase ng kaso, pinapa-annul mo yung judgment ng lower court, aakyat ka doon sa higher court, ano? Kaya lamang po talagang, ulitin po natin, talagang dapat po merong panloloko, panliling lang talaga na maliwanag, extrinsic fraud po ang kailangan dyan. Okay, maliban kung meron pang dadagdag, Atty. Noel. Okay na po. Okay. Meron po kasing widow na namatay at may naiwan na 3 anak. Yung dalawa nasa abroad. Nagpadala ng SPA sa kapatid nila dito. Sa extrajudicial settlement po ba, 3 silang pipirma kahit attorney in fact na nila yung kapatid o yung nandito lang. Ilalagay pa rin po ba yung name ng dalawa kahit hindi nila pipirmahan? Sige, Atty. Noel. Opo, nilalagay doon na attorney in fact 4, si A. Attorney in fact 4B, si A. Attorney in fact 4C. So, although parang 3 siya nakapirma doon, kung may EJS pa, no? May SPA siya . Yung SPA niya siguro to sign for the EJS, no? Or kung ano man yung kanilang gagawin, no? Kung ano man, ay valid yung SPA niya at kung siya pipirma sila kasama yung kanilang magulang, pipirma sila for the 2 siblings na nasa Amerika. Ay, nasa abroad pala. Ayan. So maliwanag po yan. Lalagay ko rin po yung pangalan. Kaya lang, siyempre, represented sila nung merong daladalang special power of attorney. Ilalagay lang po na represented sila. Pero siyempre, yung pangalan po nila nandun din. Katulad ng paliwanag po kanina ni Atty. Noel. Okay, ang sumunod pong tulog sa atin, almost 1 year na po na nag-resign ang asawa ko. And until now, hindi pa nabibigay ang kanyang back pay, maging ang kanyang huling sahod. Ano po ang pwede naming gawin? Sige, Atty. Noel. Okay. Sa labor, pagka na-separate ka o nag-resign ka, pag nag-resign ka kasi, di ka naman usually binibigyan ng separation pay. No? Yung back pay, ang usual ay 30 days binibigay na sa iyo under the rules ng guidelines ng labor. So mag-demand kayo, kung hindi meron namang single filing entry doon sa DOLE, di mag-file kayo ng doon ng reklamo. Ayun po. Yung pong single entry approach na yan, yung tawag SENA. Maganda po yan. Magandang patakaran ng DOLE po yan. Kamukha na nabanggit ni Atty. Noel. Bago tuloy ang isampa, diba, sa labor arbiter, kung money claims po yan, dumadaan po ng SENA, single entry approach, conciliation muna. Malamang po doon pa lang, masesettle na po yan. Pero siyempre po, dapat gagawa kayo ng aksyon. Otherwise, kapag sa walang kibu po kayo dyan, akala nung employer di na kayo interesado. Bihira po yung employer na hahanapin pa kayo kung nasaan kayo para lang ma-release nyo yung inyong huling sahod. Kayo po ang gagawa ng hakbang tungkol dyan. At karapatan nyo po yan. Okay, hello po. 1 year na pong hindi nahuhulugan ng agency namin, ang SSS, pati po ang salary loan. Kinakaltas po nila kada sahod, pero hindi po hinuhulog. Ano po ang dapat namin gawin? Yan. Ito, magandang linawin natin ito, Atty. Noel. Sige. Maliwanag po na violation yan ng Social Security Law.
Ang una niyong gawin, pwede kayo matulungan dito ng pinakamalapit na opisina ng Integrated Bar of the Philippines. No? Tumutulong po sila dyan labor problems, yan, sa SSS problem. Punta kayo doon at magpagawa kayo sa kanila, kwento nyo sa kanila ang statement ninyo. Tapos, ang dapat nyo gawin, pupunta kayo sa SSS para yung SSS yung kakatok doon sa inyong agency para tanungin ano ba nangyari. Tanungin muna, baka naman naibayad, hindi na post. No? Kailangan alamin muna natin lahat yung facts dito. Yun muna una yung gawin. Kung talagang kinakaltasan kayo tapos hindi binabayad, meron po silang pananagutan doon. Opo, may pananagutan po sila dyan. At saka yung pananagutan niya, may criminal aspect po yan. Ha? Yes. Baka akala ng mga employers sa Tony Roll, magandang linawin natin yan. Nabanggit mo na kanina. May penal sanctions po yan. Ano? Nakalagay po sa labor code, sa bandang huli po. Ano? Yung mga final provisions. Nakalagay po dyan. Kapag po nilabag ang labor code, kasi pag sinabi kasi labor code, Atty. Ruel, ang akala ng marami, alam mo, hindi na i-release yung sahod, i-release lang yung sahod, ganyan. Ang sabi po ng batas sa paggawa, kapag may violation po ng labor code, may penal sanctions din po yan. Pag sinabing penal, papagitin ulit natin, penalty. Merong din pong kulong yan. Merong criminal liability po yan. Okay, kaya yung pong mga employers na hindi nagre-remit ng mga ikinaltas na mga premiums, contributions ng ating mga empleyado, mananagot po sila. Bukod sa mga may interest pa po silang babayaran, maaari pa po silang managot. May criminal liability po. Ayan. Atty. Ruel, ito sumunod na tulog sa atin. Good morning po, tabas ng batas. Tama po ba ang 9 hours na trabaho? May mga ramifications ito. Gawan says, Atty. Ruel, at sige, pakipaliwanag mo. Binasa mo yung Article 83 ng Labor Code, sinasabi doon, 8-hour work day. No? Unless, meron kayong usapan ng inyong employer na pwede kayong magtrabaho beyond 8 hours, provided babayaran kayo ng overtime pay, 25% ng inyong regular hourly rate. Yan. Hindi mo pwedeng sabihin tama po ba o mali po yung 9 hours. Kailangan po i-qualify natin yun. Yan. Yun po yun. Ayan. At saka di po ba, natalakay po namin ni Atty. Ruel in our previous episodes, meron po mga panukala na batas, diniscuss po namin sa akala at panukala, yung pong mga compressed work week, halimbawa, yung number of hours of work during a work day, o kaya po yung working days within one work week, may plano po na maaaring i-compress po yan, bawasan. Kaya lang, may mga diniscuss po na Atty. Ruel ito na kaya lang, yung implications sa halip na 1 oras, gawin mong 9 hours, paano yan? Yun nga po, maraming mga kaakibat na mga issues po dyan. Kaya hanggang ngayon, hindi pa po naisusulong ng todo yan. Yeah. Kasi nga po, nakalagay kasi as a general rule, 8 oras po ang trabaho. Pag lumampas po dyan, dapat may overtime pay na po kayo dyan. Tapas ng batas doon. Yung po ang tapas ng batas doon. Ayan, okay. Kasi po, hindi po pwede dyan yung sa mga bukid, ganyan. Ang tawag yung batares. Ikaw ba, Atty. Ruel, nung pambata ka ba, narinig mo na yung salitang batares na yan. Oo, ano ba yun? Saan bang salita yun? Sa mga Kapampangan, madalas mabanggit ang batares. Yung bang magtatrabaho ka pero bataris lang, tulong mo lang, walang sweldo. Pakakainin ka lang ng... Bayanihan, parang gano'n. Parang gano'n. Hindi po ganyan ng labor code, hindi po batares. Pag nagtrabaho ka, kinakailangan may kaukulang wages or compensation. At meron po mga overtime premium. Okay, makakabanda rin tayo, Atty. Ruel. Last na to. Good morning po mga attorney.
papasok po ako nang madisgrasya po ako. Meron pang isa, yung motor. Yung motor pa rin. Dalawa pala. Okay, papaspasan ko pa rin. Tapos ko na pong hulugan ng motor na kinuha ko, pero hanggang ngayon, hindi pa nila binibigay sa akin ang OR, siguro pati CR nito, Certificate of Registration ng motor. OR, kasama po siyempre CR, no? Certificate of Registration at saka yung official receipt. Okay, tanong niya, tama po ba ito, Atty. Ruel? Matagal po talaga kasing lumabas yun yung ORCR. Pero oras na bayad nyo na, dapat ipapakansilan nyo na yung mortgage, tapos ibibigay na sa inyo yung original na OR and CR. Tandaan niyo, basta kayo nakapagbayad na at full payment, pakancel nyo na yung mortgage. Kasi naka-mortgage sa kanila yan Pakansilan nyo na at kung available na, bibigay niya dapat sa inyo. Kung nando na. Usually, mga 3 buwan, 6 na buwan, hanggang 1 taon, baka nahuhuli. So, tanungin nyo lang po kung anong dahilan kung bakit wala pa yung dokumento ng motor nyo. Yan, maliwanag po yan, ha? Okay, ito na talaga last, Atty. Ruel. Good morning po, mga attorneys. Papasok po ako, nang madisgrasya po ako ng motor last December 2021. Na-fracture po ang aking left ankle at 4 months na po akong walang trabaho. Makakakuha po ba ako ng suporta sa company o sa employer ko? Salamat po. Meron pong programa ang gobyerno dyan yung Employees Compensation Program. No? Na sinasabi, compensable po yung injuries kahit na going or coming from work. Basta usual route, walang deviation. Tama ba, Pastor Ni? Yes. Galing. Si Uncle Kaloy ko So, kapag hindi ka nag-deviate, compensable under the Employees Compensation Program. At kung kayo ay privately employed at naka-register kayo sa SSS, pwede kayong mag-file ng claim. No? Punta kayo sa SSS, meron silang pwede kayong mag-file ng claim doon. So, through your company, tutulungan nila kayo dapat makapag-claim doon sa Employees Compensation Program ng ating gobyerno. Ayan, napakaganda po ng pinunto na yun ni Atty. Ruel. Meron pong tinatawag na Employees Compensation benefit. Isang napakahalagang bahagi po yan ng labor code. Noong araw po ang tawag dyan ay workmen's compensation. Yeah. And under that workmen's compensation regime, medyo po yan, contentious, marami pong argumento yan. Kasi kalaban mo dyan, yung mismong employer mo, patutunayan niya na hindi ka kasama doon sa mga dapat mabenepisyohan niya, meron pang tinatawag na theory or doctrine of aggravation. Patutunayan mo pa yan. Ikaw na nadisgrasya, patutunayan mo pa na yung kalalagayan doon sa working place naka-aggravate ng iyong pinsala o ng iyong sakit. Mahaba pong labanan yan. Ang ginawa ng yung pong framers ng Labor Code of the Philippines, ginawa simple. Sa ilalim po ng Employees Compensation Regime ngayon, ang employer po, katulong nyo na. Ganda ng binanggit mo kanina, Atty. Ruel. Katuwang nyo po ngayon yung employer. Hindi na kayo lalabanan ng employer. Katulong kayo ng employer na magke-claim sa Employees Compensation Commission sa pagitan ng SSS, kung private sector employee, GSIS, kung government employee po kayo. Kaagapay nyo na magkiklaim po sa pamahalaan. So meron po. Nabanggit din ni Atty. Ruel kanina. Basta hindi lang kayo nag-debate. Merong kaso, Atty. Ruel, hindi ba? Di ba yung isang kaso, postal employee siya. Kaangkas niya yung kanyang anak sa motorsiklo. Linggo. Kung mo na-establish na yun ang kanilang routine. Pagpapasok siya kinalunisan, doon lagi sila dumadaan. Na-disgrasya ba naman ng linggo kinonsider na on the way to his work yon kasi walang deviation naman.
Ganyan po ang ganda ng ating mga batas. O sige, sige. Batas natin ang manggagawa eh. Diba? Sabi nga ng ating paboritong Pangulo, Presidente, magsaysay. Tama ba? Those who have less in life must have more in law. Yan. Ayun. Yan po yan. At saka po may nakalagay po sa Labor Code, in case of doubt in the implementation and interpretation of the Labor Code, provisions of the Labor Code and its implementing rules and regulations, that doubt will be resolved in favor of labor. Yan po ang ganda ng ating mga batas sa paggawa. Dr. Ruel, naka-voter na tayo. Hindi po ninyo... Pwede ba ako maghabilin para sa mga boboto? Sige. Kailangan yan. Sige. Tayo, mga Pilipino, 112 milyong Pilipino ang ating iisipin pagka boboto na tayo sa May 9. No? Hindi lamang para sa ating sarili, hindi panandali ang magandang pakaramdam na nakaboto at mananalo ang ating iboboto. Sipin natin, we are voting for our children. We are voting for the whole entire Republic of the Philippines. Very crucial po ang kailangan sa pinagdaanan natin na COVID, pinagdaanan namin dito sa Batangas na bulkan. Kailangan we will hit the ground running sa bagong termino ng ating susunod na Pangulo. Kaya pagdasal natin, mabuti na karapat-dapat ang ating iboboto ay yung ginaguide tayo ng Panginoon. Kung ano yung tingin natin sa ating sarili, tayo yung gumagawa ng tama, dapat yun din yung ating iboboto. Huwag tayong boboto ng kamumuhian natin. Kung galit tayo sa sinungaling, galit tayo sa mandurukot, isipin natin na dapat yung boboto natin ay maayos sa ating paningin. Yan. Yan, napagdagdag ko po, kapag po merong bumibili ng inyong boto, dapat po meron kayong self-respect tayo. Una pong re-respeto ay tayo sa ating sarili. Kahit ba 500 yan, 1,000 yan, 5,000 yan, sige mas mataas pa. Hindi po yan ang halaga ninyo. Mas mahalaga po kayo. Yan po panandalian lamang yan. Yes. Yung pong respeto sa ating mga sarili, panatilihin po natin. Walang respeto sa inyo ang sino mang bibili ng inyong boto. Yeah? Okay, sige po. Kung kayo ay hindi napakinggan ng buo ang kasagutan sa inyong mga tanong, pwede nyo pong mapakinggan muli ito. Balikan ito sa ating Facebook page, 702 DZAS, FEBC Radio o sa Tabas ng Batas. At kung di po nasagot ang inyong pinadalang katanungan, inubos po namin Sinagot namin lahat. Pero mag-aabang din po kayo sa mga susunod na Sabado. Sige po. Tayo po ngayon dumako na sa ating prayer time. Panginoon, napagkita po namin ang aming mga bibig. Ngayon po itinataas namin sa iyo sa panalangin, Panginoon. Ang salita mo po, Panginoon. Mga Awit chapter 33 verse 12. Pinagpala ang bayan na ang Diyos ang Panginoon. Blessed is the nation whose God is the Lord. By the power of the Holy Spirit, in Jesus' name. Amen. Salamat po sa inyong pagsama sa amin dito sa programang Tawas ng Batas. Salamat sa mga tumutok sa Facebook Live at sa YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Ngayon din sa Channel 185 sa GCTV at sa tulong po ni Ma'am Absedi Ferrer, ang ating projects na sina JV Tabua, Benjo Morano, Reggie Villena, Nathaniel Peralta at ang ating RTV team na sina Ma'am Eileen Valdez, Abby Glindo, Chris Rosete, Wenmark Balatukan at John Perez. At sa ating mga kasama sa Bukawe Transmitter Site, kami po ang inyong kakampi sa batas tuwing Sabado ng umaga. Siyempre po, ito po ang inyong pastor ni Carlos Cuya Caloicao Jr. Tayo pinagpapasalamat sa ating kaagapay na abogado, Attorney Roel Cao Garcia, sa pag-agapay po sa inyo at sa kanyang tito. Nagyaya na po kami makinig kayong muli sa ating programa sa susunod na Sabado sa parehong oras. At laging tatandaan, kung uunawain at susundin, Attorney Roel, kakampi mo ang batas. Nais po namin makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro,
mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. 1 Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzas info@febc.ph.